Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 11, 2025. Pag-usapan po natin ito pong pagbabanta ng isa sa mga Duterte. Sa bagay, wala yatang Duterte ang hindi marunong magbanta sa kanilang kapwa, no? Nasa dugo talaga nila ang pagbabanta. Mamaya pag-uusapan po natin ang samut-saring pagbabanta ng pamilya Duterte sa nakalipas po na panahon. Pero dito, itong si Paulo Duterte, ang 1st District Congressman ng Davao City, ay may banta sa mga tinawag niyang kidnapper ng tatay niya na pagbabayaran daw nila ang ginawa po nila. Sino-sino ba yung mga sinasabi niyang kidnapper dito? Nangunguna dyan syempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos, ang dating Secretary of Justice, ngayon Ombudsman Boyeng Remulla. Ito pong si General Nicolas Torre III, nung siya po ay dating CIDG chief pa ng pamunuan niya po ang kulang-kulang sa 500 kapulisan na umaresto dito po kay Rodrigo Duterte. By the way, fake news po yung pinakalat ng isang fake news na school Sinagot ko nga yun eh. Saan mo nakuha yung impormasyon na yan? Tapos sabi niya, I usually not reply sa isang trolls. Ako pa naging trolls. Ano? Tapos nilagay niya yung screenshot ng Manila Bulletin Report na 7,000 police officers could be possibly deployed. Mukhang ang hina ng reading comprehension ng tao na yon sa likod ng page na yon sapagkat ang linaw naman na posibleng i-deploy ang 7,000 pulis pero hindi 7,000 pulis ang dineploy. Magkaiba po yon. At hindi na ako nakipagtalo kasi sabi nga nila pag nakipagtalo ka sa isang tanga o bobo, dalawa na kayong tanga o bobo pa. Nag-buy na lang ako sa kanya, tapos sinabihan pa ako, hindi daw yon airport para i-announce ang aking departure. Sinabi ko na lamang sa kanya, yan ay isang kortesiya na ibinibigay ko sa iyo kahit hindi ka dapat bigyan. Naalala ko lamang at siningit lang natin dito kasi ganoong uri ng mga tao na pangangatwiran nila lagi ang mali. Kahit alam naman nilang mali, gusto nila itama kahit mali. Parang itong si Paulo Duterte. Alam niya naman na mali yung kanyang mga sinasabi pero pinaninindigan niya pa rin na tama ito. Kailan magiging tama ang pagbabanta sa kapwa? No? Ito ang partikular na pahayag nitong si Paulo Duterte yesterday, October 10, 2025. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Wow naman. 'Di ba? Pagbabayaran daw ng mga kidnapper na tinatawag niya ang krimen na ginawa po nila. Ang tanong, krimen ba yung ginawa kay Rodrigo Duterte? Basically, kidnapping as a general rule cannot be committed by a public officer, no? Kaya walang kidnapping kapag ka public official ang pinag-uusapan. Kasi nakalagay nga mismo sa ating batas, sa Revised Penal Code Article 267, nakalagay po doon, any person or private person rather shall commit kidnapping blah blah blah. Ibig sabihin, private person. Ang exceptions doon, syempre, kapag yung public officer acted beyond their capacity. Halimbawa, yung police, nangidnap, hindi niya naman trabaho yon. Tuturing siya ngayong private individual sa kanyang pag-akto sa pagkidnap sa ibang tao. Pero kung they are acting in official capacity as he claimed dito sa nangyari kay Rodrigo Duterte, walang kidnapping. Pwede arbitrary detention. Pero hindi na tayo magdi-discuss further dyan. Hindi ako isang abogado. Nadadala na naman ako ng aking pagiging guro before sa criminology. Kaya balik tayo sa basic. Ito po yung pahayag na kumpleto nitong si Paulo Duterte. Basahin po natin. Sabi niya sa kanyang Facebook page, "This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice." Wow, look who's talking, no? May pa disgraceful miscarriage of justice pa siya ngayon. Samantalang hindi niya naisip na kaya kumakaharap ang kanyang ama for crimes against humanity dahil mismo diyan sa mga tinura niya na gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. It is a political chatter. My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. Talaga lang, napaka-kabubuhan itong pinagsasasabi nitong kongresista na ito eh. Remember, itong crimes against humanity na kinakaharap ni Rodrigo Duterte, originated ito as early as 2017. Paano mo sinasabi na pine-persecute lamang ang tatay mo since nung bumaba siya sa kanyang pwesto? 2017 pa lamang, nagpunta na sa Hague, Netherlands, sa ICC, ang grupo ng mga
pamilya ng biktima sa tulong ni dating Senador Antonio Trillanes at dating Kongresista Gary Alejano. Sila yung mga tumulong para magsampa ng kaso dito sa ICC laban kay Rodrigo Duterte. Siyempre sa tulong na din ng mga volunteer na international lawyers katulad po nila Attorney Cristina Conti at Attorney Andres na kung kakayanin pa ng ating panahon mamaya, ipaparinig ko po sa inyo ang kanilang mga naging interview sa nakalipas po na mga oras. He is definitely not a flight risk. Talaga lang He does not need it. He is much loved in his own country. That he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. May pagganin. Nagiging parang makajos itong mga DDS ngayon no? To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. To the CIA, who connive in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. Talaga. Dinamay mo pa ang CIA. Tapos pinalalabas mo pa na martyr ang tatay mo. Naku ng teteng talaga. The anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow bigger. Will appeal, will fight this by the book, and by the grace of the Almighty, my father will go home to his beloved Philippines. Ang hirap naman paniwalaan ito kapag yung isang pinagbibintangang drug lord tapos kumalat ang video na binubugbog yung isang bugaw kasi dinalan sila ng mga babae tapos yung isang bodyguard niya hindi nabigyan tapos magsasalita ng mga ganitong kataga. Gagamitin pa ang katauhan o rather ang kabanalan ng ating Diyos. Napaka-ipokrito. Umipiyok-piyok pa ako. Pasensya na At ako inuubo pa rin Pero nawala na yung trangkaso. Nakaligo na ako To the Filipino people, maraming salamat sa suportang walang sawang dumating. Ako, wag ka na magpasalamat. Sa bagay, mga Pilipino rin naman yung mga didishits. No? Yan po yung kanyang naging pahayag. Kasi ito po yung naging sitwasyon dyan. Kahapon, nilabas po ng International Criminal Court ang kanilang desisyon na ibasura yung interim release request ng abogado ni Rodrigo Duterte na si Atty. Nicolas Kaufman. At ito po yung nilalaman, mostly redacted ang information, pero yung pinaka-esensya naman ay kalat na ngayon sa balita at marahil alam niyo rin kung ano-ano ang mga ito. Pero syempre, sa tulong ni Fiscal EJ, meron siyang vlog na ginawa for that matter, mas maunawaan ng ating mga manunood. At para hindi na rin ako mahirapan, let's utilize, weaponize, maximize the availability of AI, no? Yung artificial intelligence. Kaya tinanong ko kay ChatGPT, pakipaliwanag mo nga kung ano ba ang mga naging basihan, kadahilanan, kung bakit ang interim release nitong si Rodrigo Duterte ay hindi na-grant ng International Criminal Court. Actually, mga tol, napakadali na ng impormasyon ngayon. Napakadaling mag-aral, napakadaling umalam ng mga impormasyon sa tulong ng AI. Ang problema lamang, maraming gumagamit ng AI sa maling kaparaanan. Pero tayo, dapat gamitin natin ito para ma-improve natin ang ating mga sarili at makatulong din tayo sa mga kapwa natin na naghahangad po ng tamang impormasyon. At ito ngayon ang sagot dito ni ChatGPT. Mga batayan sa pagtanggi ng interim release. Flight risk. Panganib na tumakas. Nabanggit ng hukuman na si Duterte ay may sapat na politikal na koneksyon at suporta. Kasama na ang posisyon ng kanyang anak na si Sara Duterte bilang vice-presidente na maaaring makatulong sa kanya na magtago o tumakas kung ako'y papayagan siyang pansamantalang lumaya. May mga pahayagang pamilya ni Duterte na nagsabing break him out ng ICC Detention Center at iba pang pampublikong komentaryo na nagpapakita ng pagtanggi sa proseso ng ICC na nagpapalakas ng paniniwala na hindi niya tatanggapin ang kondisyon ng paglaya. Ikalawa, panganib sa obstruction of proceedings at intimidation ng mga saksi. Natukoy na may posibilidad na gagamitin ni Duterte ang kanyang kapangyarihan
impluwensya at mga kaalyado upang hadlangan o guluhin ang investigasyon sa pamamagitan ng pananakit sa kredibilidad ng mga saksi, pananakot o iba pang paraan. Ang malakas na network ng suporta niya sa Pilipinas ay binanggit na maaaring magsilbing daan para sa interference. Ikatlo, pananakot na babalik sa gawaing nasasakupan ng mga paratang dahil muling nahalal si Duterte bilang mayor ng Davao City noong Mayo 2025. Lalagpas ito sa pag-uugnay ng posisyon niya sa mga lugar kung saan di umano'y naganap ang mga paglabag na iniuugnay sa kanya. May mga ulat na ipinangako niya na dadagdagan ang operasyon ng droga na nagpapakita ng posibilidad na may pagpatuloy ang mga gawaing maaaring kaugnay sa mga krimen na inihahabla sa kanya. To be more specific mga tol, hindi rin kasi accurate itong sinasabi ng ChatGPT pero dagdagan natin. Naalala nyo yung kanyang pahayag sa Quadcom hearing? Sinabi doon ni Rodrigo Duterte ng mga panahong iyon na kung siya'y muling maihahalal bilang alkalde ng Davao, dodoblehin niya ang kanyang ginawa sa nakalipas na panahon. Ibig sabihin, kung 30,000 ang ibinibintang sa kanya na pinatay sa war on drugs, mga 60,000 more or less ang gagawin niya sa ikalawang pagkakataon. Ikaapat, mga kondisyon na ipinanukala ay hindi sapat para ma-mitigate ang mga panganib. Inalok ng depensa ang ilang kondisyon tulad ng electronic monitoring, paglilimit ng mga galaw, limitadong komunikasyon sa mga saksi at paglaya sa isang host na bansa. Subalit itinuring ng ICC na hindi sapat ang mga ito para alisin ang mga panganib. Ang host country na inalok ay hindi matiyak na may sapat na kakayahan para sa pagsunod sa mga kondisyon at seguridad. Kalima, medikal na kondisyon at katandaan, hindi nakarating sa pamantayan para sa pansamantalang paglaya. Ipinakita ng depensa ang dokumento na nagsasabing si Duterte ay may matandang edad at nagkaroon ng cognitive decline. Ngunit sinabi ng hukuman na hindi napatunayan ang kondisyon niya ay mag-aalis sa mga nabanggit na panganib. Halimbawa, ang pagbibigay daan sa kanyang pagtakas, hadlang sa investigasyon o pananakot sa saksi. Ang mga ulat ay hindi malinaw sa kung anong eksaktong babawasan ng kalusugan niya ang mga panganib. Excuse me. Ngayon, para mas malinaw, ulit-ulitin natin yan. Sa balita po ng News 5, nilatag din po yung mga kadahilanan tungkol po dyan. Panoorin niyo po ito mga tol. Bakit hindi pinayagan ng pansamantalang paglaya ni Rodrigo Duterte mula sa detention center ng International Criminal Court? Imayin po natin ang mga dahilan daw at ang timeline. June 12 ng taong ito, nag-file ng request sa mga abogado ni Duterte para sa interim release ng dating Pangulo. Ibig sabihin po nito, pansamantalang paglaya sa isang bansa na aprobado ng ICC. June 23 at June 25, nagsumite ng oposisyon sa request na ito ang ICC prosecutor at ang Public Counsel for Victims. Dito namang Agosto 18, inulit ng mga Duterte lawyers ang kanilang petisyon. At Setyembre 8, pinaspo ng ICC ang Confirmation of Charges hearing. Ito po ang mga dahilan na binigay ng mga abogado ni Duterte para siya ay pansamantalang palayain. Hindi raw siya isang flight risk dahil sa kanyang kalusugan. Hindi rin daw niya papahiyain ang kanyang magiging host country. Mahihirapan din daw siyang magtago. Gayong siya raw ay one of the most recognized political figures in the world. Wala rin daw banta sa mga testigo. At eto pa, ayon mismo sa kanyang abogado, no real or concrete risks exist that Duterte will continue to commit crimes. Marami nakapansin sa wording na ito. At meron daw compelling humanitarian reasons para palayain isang tao na meron ng edad. Hindi ko na po hihimayin ang mga argumento ng prosecution. Diretso na po tayo sa desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber. Mr. Duterte's detention continues to remain necessary. Rejected ang request for interim release. Rejected din ang renewed request at patuloy ang detensyon ng dating Pangulo. Bakit daw? Unang-una, giniit ng pre-trial chamber na meron daw reasonable grounds para isipin na responsable si Duterte sa salang crimes against humanity. Sa issue naman kung flight risk ang dating Pangulo, giniit po ng pre-trial chamber na mulat sa pool, sinasabi ni Duterte na siya ay kinidnap lamang ng ICC. So yung paulit-ulit na pagsabi ni Duterte at ng kanyang pamilya na kinidnap lamang siya ng ICC, hindi pala nakatulong sa kanyang petisyon. Anong tawag doon? Katangahan o kabubuhan? Kaya ako, di ako naniniwala sa sincerity nitong mga nakapaligid kay Rodrigo Duterte, even yung kanyang mga anak. No? Kasi kung ako, hindi ko hahangarin sa tatay ko na dadalhin ko yan sa mga rally-rally. Alam ko nang matanda, hirap na. Tapos dadalhin mo pa sa rally-rally para lang magsalita, makakuha ng suporta ng tao. Kaya kung ginagawa nila noon yun, malamang sa malamang, yung ginagawa nila ngayon,
na pagsasalita dyan, wala yan. For political theater, ibabalik natin sa kanila yung sinasabi nila. Kasi kung talagang ikaw concerned dyan, iiwasan mo magsalita ng mga maaaring magamit laban sa iyong ama. At ganun nga yung nangyari. Biruin mo, 'di ba? Si Sara Duterte mismo nag-livestream sa harapan ng ICC o doon sa Hague sa kulungan. Tapos sinasabi niya parang prison break, no? Dapat yata pinanood ni Sara Duterte yung Prison Break para madali niyang maitakas si Rodrigo Duterte. Anyway, balik tayo dito. Ito pa, ayon sa ICC, may mga binitawan raw na salita si VP Sara Duterte na lalong nagpahamak sa kaso ng kanyang ama. Sa isang Facebook live stream daw mula sa The Netherlands noong July 19, ito raw ang sinabi ni VP Sara, "Let us all collaborate on a jailbreak." Di Hindi ba? lamang malinaw kung ano po ang konteksto niyan. Ano pa man, mukhang sineryoso yan ng ICC. Dagdag pa raw ni VP Sara, may sabuatan din daw sa pagitan ng ICC at ng gobyerno ng Pilipinas para bayaran ang mga peking testigo. Ito pa, ayon sa ICC Pre-Trial Chamber, sinabi ni VP Sara noong August 9, Ito, ulit-ulitin natin itong mga impormasyon kasi ganito katanga yung mga DD shits Baka sakali naman na nanonood sila rito, biruin nyo, ang tanga, di ba? Minumura ako, galit na galit sa akin. Nood pa ng nood, katangahan talaga yon. Pero dahil nga tanga sila, hindi natin papatulan, iparinig na lang natin sa kanila. Total, nanonood din naman sila After neto, yung vlog naman ni Fiscal EJ ang gamitin natin 19 na kung bigyan ng interim release ang kanyang ama, gusto niyang bumalik sa Davao City. Pero taliwas daw ito sa pangako ng mga abogado ni Duterte na mananatili lamang siya sa bansa kung saan siya bibigyan ng interim release kung sakali. Patunay raw ito na hindi kinikilala ni Duterte ang ICC at balak daw ng kanyang pamilya na ilabas siya sa jurisdiksyon ng ICC. At dagdag pa ng pre-trial chamber, ang pagpapalaya kay Duterte ay magiging patuloy na banta sa mga tetestigo laban sa kanya. Pinuna rin ng ICC ang sinabi ni Duterte noong House hearing sa drug war noong November 2024. Nang tanungin tungkol sa bilang ng mga napatay sa kanyang drug war, sinabi ni Duterte na kung mahalal siya muli na alkalde ng Davao City, dodoblehin niya ang bilang. May 2025, nahalal nga siyang alkalde ng Davao bagamat nakakulong sa ICC. Binasura rin ng ICC Pre-Trial Chamber ang argumento ng depensa na dapat siyang palayain for humanitarian reasons. Habang nakakulong, mabibigyan naman daw ng sapat na medical care ang dating Pangulo. Hindi rin daw pinaliwanag ng depensa kung meron silang nakikitang kakulangan sa medical care na binibigay ng ICC kay Duterte. Kaya suma total, naniniwala ang pre-trial chamber na flight risk nga ang dating Pangulo at kailangan ng kanyang patuloy na pagkakakulong para siguradong nariyan siya para sa paglilitis. Ouch! Aray nako! Iyak na lang kayo mga DD shits. Titigas kasi ng ulo ninyo O ito pa, vlog naman ni Fiscal EJ tungkol dyan. Ito pero ito, baka magalit kayo kay Fiscal EJ, pinaliwanag niya lamang dito yung naging desisyon ng ICC. Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Ngayong araw pag-uusapan natin ang desisyon ng International Criminal Court o ICC, kung saan muling tinanggihan ng korte ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya habang dinidinig ang kaso laban sa kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng interim release? Ang interim release ay katumbas ng bail o pansamantalang paglaya habang dinidinig pa ang kaso. Pero under the Rome Statute, hindi ito otomatikong karapatan. Kailangang patunayan na hindi na umiiral ang mga dahilan kung bakit kailangan siyang manatili sa kulungan. Bakit kailangan pa rin ikulong si Duterte? Ito yung mga rason na ibinigay ng ICC. Una, the risk of flight o pagtakas. Ayon sa ICC, mula pa noong una, tinututulan ni Duterte ang kanyang pag-aresto. Tinawag pa niya itong pure and simple kidnapping. Ang kanyang pamilya, lalo na si Vice President Sara Duterte, ay hayagang kumukestyon sa ICC. At may pahayag pa umano noong July na parang nagbanta pa na ilalabas niya ang kanyang ama sa kulungan kung kinakailangan. Dagdag pa rito, malakas pa rin ang impluwensya ni Duterte sa Pilipinas. Nare-elect pa nga siya bilang mayor ng Davao City at ang kanyang anak na si Baste ay nanalo naman bilang vice mayor and is now the acting mayor of Davao City. Sabi ng ICC, ito ay malinaw na indikasyon na may kakayahan at koneksyon si Duterte para tumakas o umiwas sa paglilitis. Pangalawa, the risk of obstruction o panghaharang sa investigasyon. Ayon sa mga tala, dati raw ay may mga ulat na pinipressure ni Duterte o ng kanyang mga kaalyado ang mga testigo, gaya noong Senate inquiry sa Davao Death Squad. Sabi ng ICC, hindi kailangang may aktual na panghaharang ngayon. Sapat na ang posibilidad na magamit niya ang kanyang network upang maimpluwensyahan ang mga testigo. Pangatlo, the real risk na maulit ang mga krimen kung palalayain siya. Ayon sa ICC, kahit matagal na ang mga insidente, si Duterte raw mismo ay nagsabi noong 2024 na dodoblihin niya ang patayan
kung mananalo siya muli bilang mayor. At nangyari nga, naging mayor nga siya ulit. Dahil balik siya sa parehong posisyon sa Davao City at dahil nasa pwesto rin ng anak niya, nananatili raw ang posibilidad na maulit ang mga krimen na pinaiimbestigahan. Now, tungkol naman sa kalusugan ni Duterte, ayon sa depensa, si Duterte raw ay may cognitive impairment at dahil dito, hindi na siya banta. Pero sabi ng ICC, hindi sapat ang medical reports para patunayan ito. Dagdag pa ng ICC, maayos naman daw ang medical care sa ICC Detention Center. Kaya sabi ng korte, hindi basihan ang kalusugan para palayain siya. Sa mungkahing kondisyon ng depensa, nag-alok ang kampo ni Duterte ng 16 conditions para sa kanyang paglaya, gaya ng electronic monitoring, travel restrictions at iba pa. Pero sabi ng ICC, kulang ang detalye kung paano ito ipatutupad ng bansang tatanggap sa kanya. Kaya sabi ng korte, hindi sapat ang mga kondisyon para payagan ang kanyang interim release. What about releasing Duterte on humanitarian grounds? Ayon sa depensa, dapat palayain si Duterte dahil matanda na siya at may sakit. Pero sabi ng ICC, iba ang kahulugan ng humanitarian release. Kadalasan, ito ay temporary transfer lamang, gaya ng pagdalo sa burol ng kaanak at hindi para sa indefinite release. May karapatan pa rin si Duterte sa medical treatment at family visits habang nakakulong, kaya hindi ito dahilan para siya ipalayain. Kaya ang sabi ng ICC, walang sapat na dahilan na palayain siya on humanitarian grounds. Sa madaling sabi, hindi po pinayagan ng ICC si Duterte na makalaya pansamantala dahil, number 1, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Number 2, may pangamba o panganib na siya itatakas. Number 3, may posibilidad na maimpluwensyahan ang mga testigo. At number 4, may tsansang maulit ang mga krimen kung siya ay palalayain. Diba? Malakas ang ebidensya, may panganib para sa mga testigo, among other things. No? Kaya maging hopeful na lang kayo, mga DDS. No? Sa mga DD sheets, pagpatuloy nyo lang yung mga katangahan nyo. Galing rin kasi sa mismong bibig ni Duterte, nagdodoblihin niya ang patayan kapag siya ay naging mayor muli. Hindi rin nakumbinsi ang korte na ang kanyang kalusugan o edad ay sapat na dahilan para palayain siya. Sa ngayon, nananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte sa ICC Detention Center sa The Hague. At mananatili talaga dyan yan. Ha? Ang nakikita ko na lamang dito na tanging paraan para makabalik ng Pilipinas si Rodrigo Duterte kapag ka nasilbi niya kung sakali na mapaparusahan siya doon sa sentensya. At higit sa lahat, kapag ka pumanaw na siya. O ngayon, balik tayo doon sa topic natin, mga pagbabanta ng mga Duterte. Kasi talagang nasa dugo na nila ito Ito, dito po sa mga kinalap natin na mga impormasyon. Una, syempre, si Rodrigo Duterte. Ano ba yung mga pagbabanta ni Rodrigo Duterte na kanyang ginawa sa nakalipas po na mga panahon? Dali lamang at di ko na ilagay dito. Basahin natin. No? Mga pagbabanta nitong si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte, lahat ng mga Duterte. Ito na lamang. Hindi ko na i-paste diyan sa ating screen. Ayon dito sa mga nakalap na impormasyon ng ChatGPT, mga kilalang banta ni Rodrigo Duterte, no? Regardless kung ano yung intention. Basta ang ni-establish lang natin dito ay ang katotohanan na pagka Duterte may dugo ng pagbabanta sa kapwa-tao. Pagbabanta sa mga drug lords at gumagamit ng droga. Halimbawa, noong 2015 to 2016, habang kampanya pa lamang, sinabi niya, "If I become president, I advise you, now, start praying because I will really kill you." Ginawa niya yun, no? Kaso lang, sa mga petty pushers lang, no? Pero yung mga drug lords, katulad ni Michael Yang, kasama niya pa sa Malacanang, si Alan Peter Lim, na walang parang bula. Pagkatapos niyang maupo bilang presidente, inulit niya ang mga pahayag ng pagbabantang papatayin ng mga nasasakupan ng droga, pagbabanta sa media o mamamahayag. Tinuligsan niya ang mga media outlets gaya ng ABS-CBN, Philippine Daily Inquirer at Rappler. Sinasabing may karma at minungkahi na maaaring makahadlang sa operasyon ng lisensya o prangkisa ng mga ito. Sa una niyang mga 100 araw bilang presidente, umusbong ang mga online threats, paghamak, pananakot sa mamamahayag at pagsasampa ng libel, cyber libel, laban sa kanila. To be more specific, ang ABS-CBN na wala ng prangkisa. Ang Rappler, partikular ang CEO nito, yun ba yung tawag kay Reza, sinampahan ng kaso. Ikatlo, pagbanta sa mga kritiko, opisyal na gumagalaw laban sa pamahalaan. Noong Hulyo 2017, banta niya na arestuhin ang mga mambabatas na tututol sa martial law sa Mindanao. Binigay rin niya ang babala na pagsasara ng Kongreso kung ipagpapatuloy ng iba ang pagtutol sa plano niyang baguhin ang konstitusyon. Ikaapat, pagbanta sa simbahan, may mga pagkakataon na sinabi niya na patayin ng mga obispo o pari na puro puna lang sa kanya o sa pamahalaan. Halimbawa, sinabi niya na these bishops kill them. Those fools are good for nothing. All they do is criticize. Pagbanta sa ombudsman o agham na ahensya, may sinabi siyang
bubusisiin, gagawing komisyon para imbestigahan ng ombudsman at may banta na harapin niya ang mga opisyal ng ahensya na hindi papayag o hindi makikipagtulungan. Sa isang panayam ng tanungin tungkol sa ombudsman na naghahayag ng banta sa kanya, sinabi niyang, Frey Karandang, I'm not threatening you. If the Philippines becomes a mess, I will go after you first. Para sa konteksto, si Karandang ay deputy ombudsman ng mga panahong iyon na nag-imbestiga kay Rodrigo Duterte. Kaya napilitan na lamang po itong tanggapin ang pagtanggal sa kanya sa ombudsman. Siyempre, nung napalitan ng ombudsman sa katao na Samuel Martires, kasundo na sila. Ika-6, grave threat complaint. Noong November 2023, si dating Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List ay nagsampa ng reklamo laban sa Duterte tungkol sa grave threat. Pagkatapos niyang sabihin sa TV program na gustong patayin ng ilang mga kritiko. In particular, sabi ni Rodrigo Duterte, "You Franz, you communist that I want to kill." Yan po, di ba? Siyempre, like father, like daughter, like son. Ano naman ang sinabi ni Sara Duterte? Ito po, mga kilalang pagbabanta, kontrobersyal na pahayag ni Sara Duterte. Assassination remark laban kay Pangulong Marcos Jr. Para mas maganda, pakinggan na lang natin. Sara Duterte threaten PBBM. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lita Araneta, at si Martin Romales. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Di ba? Pangalawa, reklamo ng grave threats at inciting to sedition. Iminungkahi ng NBI na magsampa ng kasong grave threats at inciting to sedition laban kay Sara Duterte. Anyway, kaugnay pala nun yun. Marami siyang mga banta na ginawa na hindi na nakita dito ng ChatGPT. Pero sa ating mga pagkakatanda, ito ay kanyang ginawa live stream, no? Partikular noong Oktubre, nung sinabi niya na kanyang huhukayin ang labi ng dating Pangulong Marcos Sr. at ito ay kanyang itatapon sa West Philippine Sea. Pinagbantaan niya rin ang mga kritiko niya. Partikular, sinabi niya na ang kume-question sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan, kalaban ng gobyerno. Anyways, ngayon, itong si Attorney Nicolas Kopman, hindi ko na sinama yung dalawa pang anak o tatlo. Si Paulo Duterte sa pagbabanta na topic na natin kanina. Si Sebastian Duterte, hindi naman typically pagbabanta kung hindi maaaring paglalabas lang din ng kanyang saloobin as well as itong si Kitty Duterte. Pero alam niyo naman yung kanilang mga tinuran, di ba? Na si Pangulong Bongbong Marcos in particular, sinabihan nitong si Baste Duterte ng hindi maganda. Si Kitty Duterte, sinabihan niya rin yung mga kidnappers daw ng tatay niya ng hindi maganda. Ngayon, si Attorney Nicolas Kopman, napakasinungaling po nito. Bakit ko sinasabing napakasinungaling nitong si Attorney Nicolas Kopman? Niloloko nito ang kanyang ang mga followers ng mga Duterte. Pinapaasa, no? Kasi kung hindi pa inilabas ng ICC ang katotohanan na denied yung kanilang interim release request, hindi pa natin malalaman. More so, hindi malalaman ng kanilang mga supporters. Patuloy na aasa na ang kanilang pinupoon ay makakalaya pa. Pero, bakit natin sinasabing sinungaling si Attorney Nicolas Kopman? Ito po, biruin ninyo. Kahapon inilabas ng ICC. Kahapon lang nalaman ng mga supporter ng Duterte. Pero, alam na pala nila matagal na. Ilang araw na ang nakalipas, bakit ano ang patunay? Basahin ko po ang naging statement nitong si Nicolas Kopman. The defense considers that the decision to dismiss unprecedented state excuse me mga tol guarantees for a debilitated and cognitively impaired 80-year-old kept from the public eye for more than 6 months to be erroneous. Ito na, yung kasinungalingan na magpapatunay sa ginawa nitong si Attorney Nicolas Kopman. An appeal was filed a week ago. Ibig sabihin, a week ago, meron ng desisyon ang ICC. Pero never nila itong ipinaalam sa public. Ewan ko kung ano dahilan, no? Lalong-lalo na si Harry Roque. Lately, bago lumabas itong desisyon ng ICC, sinasabi niya pa, 100% sure, magagrant daw ng ICC ang interim release request para kay Rodrigo Duterte. Ano ba ang mga kadahilanan? Bakit itong sinasabi ngayon na appeal nitong si Nicolas Kopman ay malabong-malabo na? No? Pakinggan po natin ang naging interview kay Attorney Andres, ang Assistant Counsel for the Victims' Families ng dito po sa ICC. Sa ating linya ay si Attorney Gilbert Andres na tumatayo po ng isa sa mga abogado
ng mga kamag-anak ng mga biktima ng EJK. Attorney Gilbert, magandang umaga sa iyo dyan sa The Hague. Hello, Tony, Jackie. Magandang gabi po sa inyong lahat. At bago tayong simula, Tony, Jackie, Yeah. gusto ko lang sabihin na panalangin po namin ay nandyan po para sa mga kababayan natin sa Davao provinces at sa Cebu po. Yes. I am sure they will appreciate that, Attorney. Nakakalungkot nga naman talaga yung nangyayari ngayon sa Davao Region. Biruin ninyo, magkakasunod na ang lalakas ng lindol. Nagsimula sa 7.6 past 9 in the morning yesterday, tapos around 7 in the evening, 6.9 magnitude, tapos 4 in the morning, 4.6. Kung di ako nagkakamali sa magnitude. Siyempre, ang daming mga aftershocks niyan. Ipanalangin natin ang patuloy na kaligtasan ng mga apektado pong kapwa natin Pilipino dyan sa Davao Region. At sa puntong ito, pagdating sa lindol, wala sanang politika. Tuloy po tayo dito sa pakikinig. Anyway, so ngayon, ito pong pagpasya ng International Criminal Court Appeals Chamber pa lang ho ito. Tama po ba, Attorney Gilbert? Appeals Chamber? Ano po to, Tony? Pre-trial Chamber 1. Pre-trial chamber? Okay, yung pagpasya ng pre-trial chamber, maaapila pa ho ba ito or final na po yan? Oo, kasi sa ICC, hindi po lahat ng mga resolution ay naapila. Kailangan Ay, wag tayong ganyan. May children. Masama po yan. Pasensya ka na if I caution you. Sabi mo kasi, di ako nalungkot sa Davao ni Lindol kasi mga dutaes. Sila katulad ng North Cebu na solid dutaes. Wag. Kawawa naman yung mga kakababayan natin doon, regardless of politics. Pangalawa, may mga manonood nga po tayo rito na taga Davao. Nililindol sila. Wag po nating idamay ang kalamidad na kanilang dinadanas ngayon sa politika. Hindi po yan makatwiran. Pasensya ka na, nagiging prank lang ako dito. Kasi lindol po yan eh. What if kung sa atin mangyari yan? Gusto nyo bang sabihan tayo na kasi kayo mga supporter kayo ni PBBM. Ang tawag nila kay PBBM, di ba bangag? O yan ang napapala ninyo. Ba hindi maganda yon? Huwag tayong ganon mga tol. Maging makatao tayo. Kung ang mga didishits hindi makatao, simulan natin sa ating sarili maging makatao. mayroon pong iba na with leave of court. Kaya sa tingin ko po, kailangan po with leave of court ito. Oo, sa pre-trial chamber. At kung i-deny yung with leave of court, hindi na pwedeng i-appeal. So may ganung komplikasyon sa ICC proceedings. Ano po yung definition po ng with leave of court, Attorney? Ibig sabihin, hihingi pa ng permiso yung isang movant, yung isang nagpa-file ng motion for reconsideration doon sa chamber concerned. Kung hindi grant yung authorization, hindi pinayagan, hindi na pwedeng mag-appeal. Kasi interim release. Maliwanag, Mukhang malabo na yung appeal na sinasabi nitong si Nicolas Copan. Baka gusto lang nito patuloy na kumita ng kumita. Anyway, mga tol, maraming salamat at nangangatinan naman yung lalamunan ko. Tinuubo pa rin, Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Ipanalangin po natin ang ating mga kababayan na apektado po ng kalamidad. Huwag po natin hahangarin sa ating kapwa ang hindi maganda regardless of politics. Bye for now mga tol.